So ako yung napag-uutusan. One day, nakatayo ako doon half day. I was so embarrassed to say, munguta ako ng bigas. Yung brother-in-law, yung son-in-law ng Chinese, kasi yung mga anak niya masyadong matapobre. Kaya hindi ako makalapit. Doon lang ako nakatayo, gano'n. Hindi ako makalapit, mga kapatid. Tapobre masyado yung mga anak. Yung son-in-law naman niya na parang brusko masyado, parang talagang tigas masyado, kung tingnan mo, parang maton, yun ang naawa sa akin. Sabi niya, bakit niyo pinatayo yung bata dyan ng half day, hindi niyo binibigyan ng kailangan niya? Alam ko yung kailangan niya eh. Halika dito, boy. Kuha siya ng supot na brown. Lagyan niya ng isang ganta noon. Ngayon, kilo na. Noon, ganta. Isang gantang bigas. Lagyan niya ng canned goods, noodles, yung udong, asukal, kape, asin. Sige, uwi ka na. Dali mo na yan. Napaiyak ako, mga kapatid, sa kindness ng inchik na yon. That kindness remained in my heart till this day. That's why the Children's Joy Foundation was born. Amen. Because out of that kindness of that guy that remained in me, and when you show kindness, pag napakita ka ng isang kagandahang loob sa isang batang ganon, na very traumatic ang kanyang poverty, ang kanyang kinalalagyan. Ewan ko kung ano magiging epekto sa iba, pero naging epekto sa akin is ito. Nung ako ay tinawag na ng Diyos na maging dito na sa ministry, pupunta ako dyan, di magtatagal. Mga kapatid, sinabi ko sa Ama, if you will bless me, I will reserve a bulk of that blessing to help the poor, needy, destitute children of the Philippines. Because I don't want them to suffer that kind of traumatic experience because of poverty. So yun, nanatili sa akin yun.